Hello, hi, how are you guys? Thank you for joining. We're here once again for our civil service exams review. Now for the numerical ability problem, we've got one. It says a shopkeeper buys a watch for 1,200 and sells it for 1,500. What is the profit percentage? A, 20%, B, 22%, C, 25%, D, 30%. Okay? So dapat isang sulyap lang natin ito, hindi na kailangan magsulat sa papel, mag-compute sa papel, lalong-lalo na bawal ang calculator. So mental math lang po ito. Okay? Pero himay-himay natin kung paano po siya natin ko-computing kasi common problem po ito sa civil service. Okay? Pwedeng maiba yung numbers or yung values, yung pagkakasabi, pero similar po ang lesson. Okay? Almost the same or the same po yung lesson. Okay? So, 1,200, tumaas siya to 1,500. Magkano po ang tinaas? 300 pesos po. So, from 1,2 to 1,500 to 300. Ang tanong, ilang percent yung itinaas? Okay? Gamit itong mga numbers na ito, makukuha natin yung percentage ng itinaas. Okay? So, kung saan nanggaling po yung price, okay? Tumaas man siya o bumaba, yun po yung base. Yun yung denominator natin palagi. Magagamit natin yan sa computation. Siya yung nasa ilalim. Okay? Kasi nalilito tayo. Alin ba yung nasa ilalim? Yung 1.5 or yung 1.2? Yung 1.5, kinukuha lang natin yung difference nun. Okay? Pero kung saan nanggaling yung price, sabi ko nga, kung tumaas man siya o bumaba, yun po yung base o yung denominator. This case, 1,200. Lagay natin as denominator ang 1,200. So, siya po yung denominator. Okay? Ano po ang numerator? Hindi po 1.5. Yung difference, kung gaano itinaas po siya. Kung merong problem nagsabing ibinaba, kukunin niyo po yung difference. Yun po yung numerator. Doon tayo interested. Okay? So, ang 1.5, ang gamit ito para malaman lang natin kung gaano siya tumaas. Pero pag nakuha na natin ang difference, yun yung magiging numerator. Medyo simple lang po siya. Pero pag magkalituan kung saan niyo po ilalagay siya, pwedeng iba po yung sagot. So, to be sure, saan nanggaling yung price? 1 po. Gaano itinaas o ibinaba? 300 po. Okay, so i-divide na po natin 300 divided by 1,200. Makukuha na po natin din ang decimal o fractional value. Tapos i-convert na natin sa percentage. So divide the numerator by 300. Okay, that will be 1. Yung denominator, divide din natin ng 300. Kung anong dinivide sa numerator, yun din ang i-divide sa denominator para hindi magbago ang value. Allowed po yun. Okay? So, 300 divided by 300 is 1. 1,200 divided by 300 is 4. So, ang sagot po, 1/4. Pero hindi pa po dyan. Wala kasi sa choices ang 1/4. Pero alam natin na ang 1/4 is 0.25. Okay? Sa decimal value po niya. Sana ma-memorize natin yung mga equivalent ng mga fractions into decimals para hindi na tayo mag-compute. Okay? Kung kukumputin mo ito, 1 divided by 4.25 po ang result mo. Pero the best po, pag na-memorize mo, yung 3/4, 1/4, 1/5, anong equivalent nun sa decimal value? In this case, 1/4 is 0.25. Ano po ang percentage equivalent nun? Move 2 decimal places to the right and add the percentage value. Okay? That's 25%. So letter C po ang sagot. Okay. Tumaas ng 25% yung presyo. Hopefully po nakatulong po ito. Reviewin niyo po ulit itong video ito and we're gonna see you in the next one. Bye-bye po!